susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa inyo mga kabiyahe. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. Magandang araw. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At syempre, narito pa rin tayo sa ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Yan, magandang araw sa iyo, my dear partner. Kamusta ang Holy Week? Ito, nangingiti. Oo, napansin ko ha. Medyo ka. Ang ganda naman pagkatan. Parang pantay na pantay. Inahat yan. Maputi yung loob. Kasi yung labas. Ay, kamusta naman ang iyong bakasyon? Nag-bakasyon pala ako sa Mindoro. Wow, kamusta naman ang iyong experience? Oo. Napaka Siyempre, masaya kasi tinanggap ako ng family nila. Yeah, para kasi naging meet and greet niya with with his boyfriend. Tapos ayun, after na umuwi ako dito, nag-infanta naman. Wow, gulong-gulo to. Kami naman ay team bahay, staycation lang. Syempre parang laging nasa trabaho, pagod na pagod. Parang it's time naman na magpahinga ng konti. Pero syempre, spend time pa rin sa family natin, di ba? At syempre, partner, nandito tayo sa ating programa. Syempre, balikan natin yung mga dati nating napuntahan. Syempre, nandito tayo sa probinsya ng Batangas, sa Santo Tomas. Sorry, partner. Sa Jongro Korean Restaurant. Ayan. At talaga namang authentic talaga yung mga natikman natin pagkain din kasi ang nagluluto talaga ay isang Korean. Siya mismo yung pinaka-owner ng Jongro Korean Restaurant. Oo. Nakakatuwa kasi alam mo yung ang dami nilang hinanda sa atin. Napakabilis, no? Napakabilis talaga nung pagluluto niya sa atin. And talagang masasabi natin na talagang ang sarap naman din talaga. Tsaka yung Jongro ay, yung pangalan nila ay nanggaling pala sa probinsya ng Seoul. Oo, Seoul, Korea parang talaga. Parang hidden paradise siya dun sa Seoul. Okay. So, din kasi, maganda din talaga yung lugar nila, no? Kasi medyo, din talaga, makikita mo talaga yung mga buwibisita doon, iba-ibang nationality din. May Filipino, may Korean, may Chinese din tayong nakita. Nakakatuwa dahil napaka-hands-on ni Sir Lucas. Yes. Tama. Hi sa mga taga Jongro Korean Restaurant. Tsaka talagang bawat table na magiging customer niya, pinupuntahan niya Correct. talaga. Tinatanong niya, kamusta ba yung pagkain? Masarap ba? May ba dapat bang Yan. At siguro ay it's time naman para makita nila yung mga sinasabi natin. Yes. So, panoorin nyo po yung aming mga episode po sa Jongro Korean Hospital. At syempre, ay makakasama natin sa ating pagbabalik. Syempre, ang bago nating guest for today. Syempre, nandito tayo sa Meet and Snow. Dito sa bayan ng Los Baños, Laguna. Syempre yan. At ito po ay makikita nyo po dito sa may batong malaki. Yan. So pagbabalik po namin yan dito sa My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Inaanyayahan ko po kayo na mag-visit sa aming restaurant. Pero, samahan niyo po.
programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Jenny. At nandito nga po tayo sa Meet and Snow, dito po sa bayan ng Los Baños, Laguna. At syempre kasama natin ngayon, partner. Kasama natin ngayon ang owner ng Mint and Snow na si Ma'am Tin. Bakit po muna kayo sa ating manonood? Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So, welcome po dito sa Los Baños. Pag nagpunta po kayo dito, so, isa to sa mga must-try na restaurant talaga. Wow. At saka partner, nakakatuwa yung ano nila dito. Yung place. Yung ambience. Ambience, no? Siyempre, bukod sa napakaganda ng ambience nila, partner, ay talaga naman makikita mo, napaka-special. Parang pagpasok mo dito, no, napaka-special. Naka-ready na yung ano, lahat. Oo, naka-ready na yung lahat ng gagamitin nila. At syempre, ma'am, dahil nakabati ka na sa ating mga tagapanood, syempre si Ma'am Tin, Yes. batiin niyo naman po yung inyong mga mahal sa buhay. Syempre, shout out! Shout out! Marami pong kapamilya. Meron sa Mindanao, meron yeah. sa Pangasinan, and yung nanay ko na nasa ibang bansa po. So, hello! Ayan, ako mapapanood nyo po si Miss Tin sa YouTube. Kasi meron din tayong ano doon may YouTube channel din tayo, di ba? So, yung mga kamag-anak ko and yung partner. Si partner. Hi, hello! At syempre, Ma'am Tin, bago tayo pumunta sa Meet and Snow, syempre, ay aalamin muna natin ang buhay-buhay. Ano bang mga ganap mo before ka magtayo ng ganitong business? 2021 po, nag-start ako ng dropshipping business. Actually, dropshipping business yun ng boyfriend ko na ni-start niya 2019 pa lang. So, sabi ko, parang kailangan ko din ng extra income, kailangan ko din ng additional source of income talaga during that time kasi nga, pandemic. And then, parang nakita ko na parang di naman siya nagsastruggle even though pandemic, ganyan. Parang nagtathrive siya even though pandemic, nahihirapan yung iba. So, I wanted to learn paano gawin yung dropshipping business. And then, sabi niya is, hindi kita ipapa-start dito if hindi ka magsa-start ng tama, which is yung pag-bring up ng capital na pera. Kasi sabi niya, if sige, magkasama na lang tayo dito, pareho tayo nagtatrabaho, tapos hati tayo sa income, hindi mo naranasan yung talagang negosyante na nag-start, na maglalabas ka ng pera. So, during that time, talaga ako, naghanap, tsaka ginather ko talaga yung amount ng capital para makapag-start dun sa dropshipping business. And then, fast forward, naging maganda naman yung business, tapos, yun, nakaipon kami. And then, last year, 2023, ayun, nagsusulat na kami ng libro. Kasi nga, parang nakapag-create na kami ng expertise or skill namin dun sa dropshipping. And then, meron na ding mga nagpapaturo sa amin, paano siya gagawin. And then, may mga nagpapacoach na sa amin, paano siya gagawin. So, kami, naisip namin na isulat na lang natin to ng libro. So, pag kailangan nyo ng skill namin, bili kayo nitong libro na to. And maganda din kasi yun talaga yung may libro kasi pwede mo siyang balik-balikan. So, siguro pwede tayong after itong program natin, baka pwede natin matingnan lang yung yung libro na sinasabi ni Ma'am Tin. And nakakatuwa partner yung boyfriend niya, napaka-supportive ba? Diba? Yan na, may tatanong din ako. Yes, sige, partner. Sa kanilang dalawa. Saan na po kayo nagkakilala ni Sir? Yan. Kasi binanggit ni Ma'am yung boyfriend. Okay. Sa UPLB po, mas matanda po siya sa akin ng 3 years. Tapos ako ay chess varsity. So, when I joined the chess varsity team, wala na siya doon. Kasi graduate na siya. Pero you know naman, kapag mga graduate, mga alumni, usually nag-visit sila sa mga organization nila. So, every time na may event or may competition, may tournament yung chess varsity team, minsan nagdadalaw siya. So, doon niya ako nakita. Kasi ako pinalalaban ako na UPLB. Doon niya nasalipan si Ma'am Tin. And then, yung simula, kumbaga nagsimula na kayo doon, Ma'am. Paano siya nag-approach siya? Oo, di ba? Kasi meron parang sa UP, merong initiation process, parang matanggap ka talaga sa organization. So, bago yon ako, ginawa nila ako na initiation, may mga program, bago talaga ako masabi na member ng organization na yon. Tapos, sabi niya sa akin, congrats. Kasi syempre bilang alumni, congrats, welcome sa organization namin. Parang ganun yung sila. Parang brother siya. Yes. Kasi nas nauna siya dun sa organizations, di ba? Ganon. Tapos,
nag-reply ako ng thank you po. Ganyan. Namupo ka. Oo, kasi nga mas matanda siya. Sabi ko, thank you po. And then, di pala nag-send yung message ko. Sa pagtanda, 3 taon lang yun, mama. Okay, nag-send siya sa message mo. Nagsabi siya ng congrats, welcome sa team, ganyan. Tapos ako sabi ko, thank you po. Yun nga lang, hindi pala na-send yung message. Parang ilang days na hindi na-send yung reply ko na thank you po. Tapos parang siguro siya hindi nakatiis. Ang chinat niya sa akin, sabi niya, ang suplada naman ng bago naming member. Sabi niya gano'n. Bakit gano'n? Nasaan ka ba nung nag-text ka? Parang 3 days lang po. Cellphone niya yung may diferensya doon. Feeling partner. Oo. So nakakatuwa. After no, naging mag-boyfriend na kayo and then engaged na kayo sa business. Siya rin ba ay parang anong course niya ba during nung time na school? Siya po, agricultural engineering. Actually, after niyang mag-grad, nag-venture din talaga siya sa agricultural Engineering. Hindi, agriculture na business. Okay. So, nagsusupply sila ng mga lettuce, tas merong landscape yung parents niya. Yun yung mga ginagawa nila prior sa itong business namin. Makikita mo rin yun, no? Ayan, may lettuce sila dito. Oo nga, nakita ko. Pero baka naman may iba silang kinukunan ng lettuce nila. Ako, lagot sa boyfriend. Sabi, hindi kasi in demand din yung mga lettuce kasi yung mga samgipsal, hindi yung mga Korean restaurant ngayon na kailangan talaga. So, kamusta naman po yung business ni boyfriend? Yung sa amin po talagang dalawa is yung dropshipping business talaga. So, more on online, yung mga clients namin doon, kinakausap namin Zoom, transactions, online na add to cart, check out, ganun po kasi nangyayari. Talaga yung usual na online businesses na partner. So, ngayon ay siguro it's time na para pumunta tayo sa ating sa kanilang business nilang dalawa. So, ito yung Mint and Snow. Paano po ba nagsimula ang Mint and Snow? Yun nga po, last year, nagsusulat kami ng libro. And then, final draft na nung book na sinusulat namin. Tapos, we really wanted a place na super tahimik, cozy, parang okay talaga yung ambience, ganyan. And then, kakaikot-ikot namin dito sa Los Baños, wala talaga kaming mahanap. Okay. Hanggang sa, kasi super daming mga students dito sa UPLB. Correct. Like, dun sa part na yon parang medyo crowded talaga siya. And then, parang napadpad kami dito sa place na to, which is, hindi siya yung, national highway. Parang sasadyain mo siya, di ba, pupuntahan papasok ka talaga dito. Yeah, so we're really grateful during that time na nakita namin to. So, nung time na yun, nag-dine-in lang kami. Tapos, tinatapos lang talaga namin yung libro. And then, that time, syempre, yung business namin is meron kaming certain product, more on healthcare, yung aming product doon sa dropshipping business. Ngayon, ang nangyari, yung owner pala nitong Mint and Snow, this exists 3 years na. Nag-exist na siya ng bago pa sa amin. Kami nasa 8 months pa lang kami dito. Pero nag-exist na siya way back before. Tapos nung time na yun, nalaman namin na yung may-ari is may cancer. Okay. So, and then kami bilang nasa healthcare industry naman yung dropshipping business namin. So, yun yung una naming naisip na we could possibly help this person. So, yun in-offer namin yung healthcare product namin dun sa owner nito. Then, for us to know na for sale na pala siya. Parang sinabi niya na, yun nga, binibenta na, for sale na to. So, parang kami, like, mabilis lang siya eh. One week lang siya. Parang blessing in disguise din yung pagkakapasyal nyo. Kasi, parang naghahanap-hanap na din kayo ng pwedeng tayuan na business, di ba? Parang tinadhana para Oo, yung business na to para sa kanila. Correct. And, kasi napansin din namin, so tatanong na rin natin, partner, kasi yung Mint and Snow, pero nakita natin yung sa mga permits nila is yung gelatin. So, ano po ba yung story nung between Mint and Snow and gelatin? Mabilis lang po talaga nangyari yung transaction nung pagka-dine-in namin dito and then sa amin na to. Like, 1 week lang siya. 1 week lang siya. May contract na sa amin na ito ng first binenta nung dating owner. So, during that time, wala naman din akong kaalam-alam sa business registration pa kasi nga, yung unang dropshipping business namin ay yung boyfriend ko si Angelo yung nakapangalan. Tapos siya yung umasikaso. Ngayon, ang sabi nung nagbenta sa amin na owner nito is, parang sige, since sa inyo na yan, start nyo na registration sa DTI, BIR, kasi syempre may mga technicalities din na kailangan i-follow. Kayo na yung bagong owner, so dapat sa inyo na nakapangalan. And then during that time, di talaga namin siya pinag-isipan. Nagre-require siya ng parang business name. O sige, pagsamahin nila natin
name natin, Angelo, and then Christine, Gelatine. Yun lang siya. Okay. Parang So, walang talagang masyadong brain cells na. And kasi pag naisip mo yung gelatin is parang gulaman, gelatin, di ba? Tama ba? Yes. So parang malamig-lamig lang. And nagkataon na yung mint and snow. Malamig Hindi ba kayo nagkaroon ng conflict nun during yung pag-aayos nyo ng papeles nyo? Kasi syempre, ang naka-add sa inyo is mint and snow. Tapos and then your permit ay gelatin. Hindi naman po. Gelatin po yung lahat ng mga permit namin. And then may nakalagay naman po kami dyan na gelatin din sa labas. So whenever may mag-visit na authorities is, yun talaga pinapakita namin, the permits. And then meron talaga kaming malaking sign din na sa amin nakapangalan. Yun nga lang, sinusundan namin kasi sabi ng boyfriend ko, special yung names ng And mint and snow. advantage din yun sa business nyo kasi kung kilalang kilala na talaga yung mint and snow, hindi mo na kailangan magpakilala pa, di ba? Tsaka may history si Mint and Snow. Bakit Oo. siguro nila hindi pinalitan? Ano po ba yung history Yes, ni baka Mint and meron Snow? pa rin, meron pa behind the story ng mint and snow di ba? Yes. Actually, itong mint and snow, since di ba binili namin siya dun sa previous na owner, name siya ng mga anak niya. Okay. Ganyan. Ay, And then, so yun yung napag-usapan natin kanina na si Snow is 5 years yes, old. 5 years and old na Mint si is, Snow. And then si Mint is angel na siya ngayon. So, parang sabi ng boyfriend ko is special, kumbaga blessed din yung place or special kasi may angel tayo nakasama. Correct. Kinabutan Ay, ma'am, kamusta naman po ang sale ng Mint and Snow? Okay naman po, generating naman din po siya ng income. Di naman lang ganun ka, super laki kaagad kasi syempre binabawi pa yung capital na nilabas namin. Pero overall, yung bumabalik naman na revenue sa amin is like, kung ako, kasi ako po, never po ako naging empleyado. I'm 25 years old na po ako ngayon. So, parang after ng school, business na din kaagad. So, hindi ko siya naranasan. Pero, alam ko naman yung mga income ng mga kabatch ko or like mga manager ngayon. Parang same lang din naman ng revenue din dito kasi may mga employees pa din kami. Tsaka ma'am, ang pagkakaiba lang nun sa mga manager, wala silang amo. Oo, Ikaw mismo yung yes. handle ng business mo. And may sinasabi nga si ma'am, syempre pag may sarili kang business, yung income yan, syempre ikaw mag-aasikaso lahat yung expenses, yung income yan. Unlike dun sa business na drop, nyo, parang may percentage lang ba? Commission-based po commission siya. based. Okay. So yan mga ka-viewer ay nalaman natin yung mga background ng business ni ma'am, partner. So siguro sa pagbabalik ay magtutok naman tayo sa Mint and Snow yan, partner. Dito pa rin yan sa ating programa, My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At nagbabalik pa rin ang ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At Ayan, ako pa rin yung kabiyahe, Body Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At syempre, kasama pa rin natin si Miss Tin ng Mint and Snow / Gelatin, di ba? Sinama na namin mama. At syempre, partner, pakirecap naman po yung ating mga napag-usapan kanina. Ayan, kanina ngayon napag-usapan natin kung saan nagsimula si Ma'am Tin at si Sir Jello. Yes. At napag-usapan na rin natin kung bakit naging Mint Mint and and Snow. Snow. At bakit naging / Gelatin. Oo, Ayan. syempre. Pero bago ang lahat, syempre, pabatiin muna natin si Miss Tin sa ating mga tagapanood. Hello! Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, bumabalik pa rin si Miss Tin. Ang magandang Oo, napaka-sexy bata. Nakakatuwa. Kasi ang anak ko ay parang 4 na taon lang yung tanda kay Miss Tin. And nakakatuwa kasi ay napakabata niyang entrepreneur. Yes. Diba? So, magandang edad din ako. Sexy lang ako. Bakit? Sexy ka in your own, di ba? Yes. Ngayon kasi ang tawag doon, hindi ko mo malaman ka, hindi ka na sexy. Siyempre sexy. Di ba, Sir Simon? Pero ay, siyempre, nakalimutan natin batiin yung mga kasama natin sa ating production team. Siyempre, binabati muna namin ang aming head, Sir Christopher Sanji. Siyempre, ang ating program manager, si Ma'am Pets Oka. At siyempre, Ang ating admin na lagi nasa office, si Ma'am Maylene Rosalion. Ang ating technical director, si Simon Restrevera. Ang ating video editor, si Jan. Ang ating production staff, si Earl. At ang ating marketing staff, si Kuya Melvin.
Si Kuya Melvin yung nakausap nito una. Okay. Then, ang ating piloto at slash cameraman, Oo, Sagakos. Ay, magaling na yun magaling na yun mag-photographer. Siya. Kailangan pagtingin ng ano niya sa'yo, umingiti ka na agad. At syempre tayo bumalik na. Syempre aking family sa Provincial Information Office. Hi guys, ikakain ko ulit kayo today. Tsaka sa mga OJTs namin, syempre. At nandito pa rin tayo sa Mint and Snow, partner. So, ngayon nga ay, syempre, nakapagkwentuhan na tayo ng medyo konting history lang naman ng business nila and saan sila nga nagsimula. Ngayon naman ay, tanong natin kay ma'am kung sino po ba ang nakaisip ng inyong concept ng inyong restaurant? Since ito naman po ay binili po namin, pinurchase lang din namin last year. So, pati yung menu nila before, hinand over nila sa amin. And then, meron ding menu manual kung paano ginagawa yon. So, yun nga lang, parang kami ng boyfriend ko, medyo nauuntian kami sa choices. Kasi, parang whenever we dine in sa, like, Makati, sa BGC, or sa ibang bansa, parang medyo madami talaga yung pagpipilian nila. Yes. So, from the set of menu na meron, dun kami nag-start, and then, pinalawak lang namin yung choices. Okay, so kasi ngayon, syempre partner, ngayon may mga estudyante na kasi dito marami na. So, meron din ba kayong mga menu para sa mga estudyante? Budget meal. Actually, budget meal, tama. Yeah, actually for now, wala pa. Pero naka-inline siya na project namin na i-release within this month for the students. Kasi yung una po talaga na target market namin is hindi talaga students. From my personal experience po kasi, di ba kaya namin nahanap tong place na to is naghahanap kami ng medyo tahimik, medyo wala masyadong tao, which yung ibang mga restaurant, ibang mga places, ang marami sa kanila, students. So, ako kasi, nung student ako, parang sabi ko, kapag kumakain ako sa restaurant, never nangyari na kumakain ako as a student, na nandun sa kabilang table yung prof ko. Sabi ko gano'n. So, baka, parang itong place na to is for the employees or for the professors of the students na parang ayaw na dun sa mga resto na parang super daming students. Sa bagay naman. Kasi nga, tama naman yung sabi ni ma'am. Kasi talagang tahimik yung lugar nila. At saka pag meron kang gusto kong mag-relax, gusto kong mapag-isip-isip muna na gusto ko ito yung assignment ko, ganito ako lang mag-isip. Ganon, dito ka lang pumunta siguro. Kumbaga yung katahimikan ng isip. So, kung gusto nyo nung quiet place and makaka-relax ka naman talaga and masasarap naman yung pagkain na ina-offer nila dito and makakain mo dito na affordable din naman yung price. So, dito po yan sa Mint and Snow. And syempre, tatanungin din po namin, ilan po ba ang inyong empleyado dito? They are strong 5. Wow! Diba, they are strong 5. Ibig sabihin talagang simula yung 5 na yon. And batuin naman po natin yung ating mga empleyado na natin. At saka syempre yung ating magandang chef. No-react si ma'am. Ma'am, hindi ka ba nakikita dito mamaya? Ayan, batiin po natin yung ating mga kasamahan dito sa Mint and Snow. So, ngayon, hi kay Merlina, Mika, kay Andre, kay Danica, and kay Jovit. Thank you sa inyo. Ayan. Mamaya po ay makikita nyo rin po kung sino-sino sila. Syempre, pakita naman natin yung kung sino yung mga nasa loob ng mga kusina dyan and kung sino yung mga frontline dyan ng mga staff, di ba partner? Yes, partner. Dito ma'am, sa Mint and Snow, may nakatanggap na po ba kayo ng mga okasyon? Natanggap po ba kayo ng gano'n? O may nangyari na po ditong okasyon na gano'n? Yes, may one time, may nag-celebrate dito ng 60th birthday ng nanay nila. So, pinaklose namin to exclusive for them only. And then, meron din one time nag-bridal shower dito. So, yun, parang may activity talaga sila. So, masaya. Pag may mga activities na ganun. Though, madalas mga birthdays, celebrations po. So, yun po bang halimbawa, papasarap po, halimbawa, meron po ba siyang oras? Kasi di ba yung ibang resto na nagpapasarap, merong 5 hours, 2 hours, so ganun din po kayo? Yes po, may hours po, specific hours, depende po kung ilang hours nila gusto magstay. Okay, and yung menu po, meron po ba yung mga parang set up,
halimbawa package 1, package 2. So, meron na po silang pinipiling menu para po. Yes po. Okay. Ito lang, ma'am, hingan lang din namin. Ay, bago tayo Oo, bago tayo humingi ng advice kay ma'am. natin. Kasi yung amoy parang hinahatak namin, tikman nyo na kami. Ito, pakilala mo na natin ang menu dito sa yan. Mint & Snow. Unahin natin dyan, partner. Yes, partner, ito ay ang parang para to sa yung mga gusto ng diet. Okay, ma'am. Sa salad po, ito po talaga yung pinaka-favorite ng mga regular customers namin kapag salad talaga yung orderin nila. Yung balsamic pear salad po namin. Ayan, so very fresh. Very raw. Kita Alam mo, nyo. nakita ko to sa Facebook. Akala ko doon sa picture lang siya ganun. Actually, sa personal, ganun talaga siya. Tsaka hindi, kakaiba yung salad nila. Yung usually nakikita natin. Na mix, na Diba, kamatis. yes. Ito kakaiba. Pera siya, pera. May walnuts. Yes. Tama po ba? Ako Yes, walnuts and cranberries. Oo, and may onion. Siyempre, pagbabalance ng lahat ng lasa niya. Tsaka syempre lettuce. Ay, oo. Sorry, syempre, parang hindi naman salad pag walang lettuce, Yeah. ma'am, di ba? Yes, Miss Tin, next po. Ito naman po sa pasta, may gusto ko po talaga i-share to sa inyo kasi there's a specific family na whenever they dine in dito, kasi hindi na sila titingin sa menu. Parang order ako, okay. shrimp alfredo, parang alam na nila kasi parang natikman na nila before. Parang signature na. Opo, Oh, pag pupunta okay. sila dito, yun na sinasabi nila kahit di sila natingin sa menu. So, kumbaga masabi kong favorite na favorite din talaga So, nila. yeah. Titikman natin. Alfredos. Ano po ba ito? Seafood? Shrimp, po. yeah. Shrimp Seafood. Alfredo. Okay, shrimp. And next, ang napakaganda. Parang ayaw mong galawin mo. Ang ganda ng plating nila. Kudos Yes. po kay, kay Ma'am Chef. Diba? Napakaganda ng preparation. Mamaya makikita yan dito sa chef. Yes, ma'am. Ito po, Bourbon Butter Chops. Ito, isa sa mga na-handover na menu sa amin before. Ito kasi new addition to dun sa menu. Ito ay yung na-handover na menu from the previous owner. So, and prepare po namin to na parang steak. And then, meron siyang glaze na bourbon. Bourbon meaning po... Whiskey. Whiskey siya. So, okay. Parang tama sauce. Ano po, tama. Ma'am, wait lang po. Aside from Alfredo's po, ano po ba yung mga pasta na available dito? May spaghetti, may carbonara. Marami po kaming line series ng pasta. Yun po yung pinakamarami talaga namin. We have aglio olio, pomodoro, spaghetti alla puttanesca, Italian meatball spaghetti, Tuscan chicken pasta. So, madami pala talagang pagpipilian. Yes, hindi nyo ba? Ito Tuscan, ito sa Portuguese. Okay, so madami pala. Nandito lang po sa aming taas. And pag naman, mamaya-maya po, makikita nyo rin yan sa page dito, Yes. di ba? Tsaka pagkakaalam lang, partner, sa mga nila, sila ma'am ay nagta-travel para lang tikman yung Wow! Oo. Parang Nagdamag tikman sila. yung lahat. So, parang doon sa pagta-travel nyo, parang doon nyo rin nakikita yung kung ano ng lasa dito nito. Wow, ang galing ha. Talaga may pan-travel. Yes, Sana all. partner. Sana all. May pan-travel. Ito po. Ito po, cream cheese and spinach. Ito talaga yung usual na ino-order ng families or mag-friends group of people na dine-in dito kasi medyo mabigat po talaga yan. Tapos ito din talaga yung favorite flavor nila. So, ano pong Cream cheese and spinach. May spinach okay, na. oo. So, parang yung mga uso ngayon na pizza, no? Na may spinach Huwag na natin banggitin. Oo, baka baka So, ano po ba yung mga ingredients na nandito? Okay lang po ba? Yes, okay lang po. Kasi, parang nakakaano po yung nasa loob niya kasi nakaganon kasi siya eh. Yes, ma'am. Syempre, meron po kami dyan yung special homemade na marinara. Everyday po namin ginagawa yung marinara. So, from raw tomatoes, and then mozzarella, tapos cream cheese, and then spinach. And then, Okay. So, nakakatuwa naman. Nakakatuwa yung yung... May ibang flavor pa po ba kayo? yes, madami po kami ibang flavors pa din ng pizza. Meron kaming wild bacon truffle. Okay.
Meron din kaming May capricciosa. Sabi, may truffle pasta po. Yeah. May truffle pasta din. Kasi and then yun sana may yung truffle tatanong pizza ko. din. Kasi nawala lang sa utak ko, ano nga yung masarap na pasta, yung truffle Yes. pasta yun. Yan. At siya, partner, syempre yung drinks nila. Oo, meron si... Syempre, mint and snow. So, meron tayong masarap na drinks. Opo. Ito po, actually meron din kaming mint lemonade. Pero ang favorite talaga na when it comes to drinks ng mga customers din namin is yung cucumber lemonade. And then marami din talaga nagtatanong if like pag o-order sila, lalo na pag mga bago po, parang tatanong nila na yung cucumber lemonade nyo ba is, hindi ba yun yung powder na tinitipid? May mga nagtatanong na kasi na, may nagtatanong na gano'n. Kasi marami na health, ngayon, conscious ngayon kasi. So, talagang yung kinakain nila, syempre, medyo, paano kasi to di ba? Pero refresh. Pero ever since po, never po kaming gumamit ng mga powder. Yan po talaga, like yung marinara sauce namin from raw tomato. Ito yung cucumber lemonade namin from raw cucumber and lemon. Ayan. So, partner, ito ang kanila masasarap na menu. Ayan. So, ngayon po ay siguro, partner, it's time na It's time na para hingan ka namin, ma'am, ng advice para sa mga gusto rin magtayo ng mga small business. Oo, yung mga ganitong business. Hindi man sa food industry, kung sa iba man, syempre, iba-iba man yan ng negosyo, pero syempre, importante pa rin yung advice na maririnig namin mula sa inyo, ma'am. Yes. Coming from a person na may tatlong sources of income right now. Number 1, yung dropshipping business. Number 2, yung income generated from the book na pinublish namin sa Amazon. Number 3 is this restaurant, Mint and Snow. So, ang pinaka-advice ko to the aspiring entrepreneurs, lalo na sa mga bata, just start. Kasi marami akong friends, marami akong kakilala na nagsasabing, gusto ko rin yan, gusto ko rin matutunan yan, nag-iipon pa ako, gusto ko rin i-start yan. Ito yung plan ko when I become 25 years old, 27 years old. Ito yung plan ko. But those are just words and empty words if hindi mo siya isa-start. So parang ako, whatever it is, sige, bahala na anong mangyari dyan. As long as nandun na ako, naka-dive in na ako, nag-start na ako. So, mag-fail na ako, bahala na. Kasi nung nag-start po kami, marami po talaga mga failures. Parang bata pa lang ako. And I tend to trust everyone, lalo na yung mga bago na-hire namin. And parang yun, yung mga failures na yun, along the way, natututunan naman namin. Nalilista ko naman siya. Lesson learned. Correct. Lesson learned. And para talagang pag nanegosyo, para ding yung pag nag-asawa ka na bumukod ka. Kasi 'di ba, pag once na bumukod kayo mag-asawa, doon yung makikita kung ano yung kulang, kung ano yung dapat bilhin. So sa business, tama si ma'am, hindi tayo dapat puro salita, puro plano. So dapat ay gawin na agad natin. So sa mga dadating na panahon, makikita mo kung ano yung wala. Tama yan yung sinabi ni ma'am, partner. Saka partner, dagdag lang din. Pagka bumagsak ka, huwag kang susuko. Correct. Matuto kang bumangon. Tama. At lalo yun, pag meron kang kasama, syempre, laban lang. Di ba, Ma'am Tin? At dahil dyan, partner, Eto na rin po yung pagkakataon para anhiyayahan yung mga manonood natin pumunta dito sa Mint and Snow. Hello everyone! So, inaanyayahan ko po kayo na mag-visit po kami sa aming cute, small, cozy, and homey resto dito sa Mint and Snow. So, if you're looking for a place na not really crowded and talaga makakapag-focus ka and talaga makakatikim ka ng masarap na pagkain, exclusive. So, I think dito sa UPLB is very exclusive yung menu namin kasi halos lahat dyan na kakain na din kami ng boyfriend ko prior to doing this business. So, yun. If you're looking for new, quiet, peaceful, and actually overlooking lang kami sa Makiling. Oo, parang nakakatuwa dito kasi kita mo agad yung bundok. Yes. Di ba? Bundok. Ayan, at syempre partner. Saan po matatagpuan si Mint and Snow? We're located at 10037 Ruby Street, Umali Subdivision, Barangay Batong Malaki, Los Baños, Laguna. Hindi po siya National Highway, so kung gusto mo talaga, sadyain mo talaga. Correct. Sasadyain. Ako talaga papasadya ko to sa anak ko. Alin doon, may bago ka na naman. Ayan, FB page, syempre. FB page, Mint and Snow, Los Baños, Laguna. Ayan. And if ever po na may mga magpapadeliver, open din po ba ang maintenance? Yes, open for deliveries. Actually, free delivery po kami ng Tuesday and Wednesday. Wow. Kahit Santa Cruz yan.
Limited area po sa Las Bañas. Around Los Baños. Okay, around Los Baños lang po, so hindi pwede sa amin, hindi pwede sa inyo. Hindi rin pwede. Dadayo kami. Kasi sila mga motor, mga rider sila. So, ayan, partner. Ayan po, maraming salamat, Miss Tin. Abangan nyo pa po kami sa susunod ng episode. Dito pa rin sa may TV6 Biyahe Tayo. Ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At maraming salamat po, Miss Tin, syempre sa pagpapaulak sa amin. At samahan niyo pa po kami sa aming mga susunod na episode. Dito pa rin sa aming programa My TV6 Biyahe Tayo. Ako po ang kabiyahe Jenny. Dito pa rin sa aming programa My TV6 Biyahe Tayo. #ipagsabi.